Nang makita ang mga goblin ng tribo ng Beast King na nagsisiksikan papasok sa lungsod ng liwanag, agad na napasigaw sa matinding galit si Conde Faramon. Ipinahayag niya na hinuhukay mismo ng mga goblin ang kanilang sariling libingan sa kanilang pangahas na hameni ng sangkatauhan, may matinding paghamak sa kanyang mga mata. Personal na pinamunuan ni Conde Faramon ang kanyang hukbo sa isang mabagsik na pagsalakay. Sa loob lamang ng ilang saglit, walang kahirap-hirap niyang pinutol ang isang goblin, at mabilis na naging isang madugong pagmasaker ang labanan. Marahil ay naudyukan ng matapang na pagsisikap ng mga kawal, nais ding patunayan ng nakatalukbong na adventurer ang kanyang sarili, walang habas niyang pinalabas ang kanyang mga kasanayan, walang humpay na binobomba ang mga goblin ng kanyang mga atake, subalit, hindi niya namalayang mataas sa kalangitan, may isang dragon na tahimik na nagmamasid sa buong larangan ng digmaan, nakaupo sa ibabaw ng dragon ay walang iba kundi si Lamlin. Buti na lang at nakarating ako sa oras, aniya ng may kasiyahan, kung hindi, na-miss ko sana ang napakagandang palabas na ito. Sa sandaling yun, habang isa pang goblin ang pinugutan sa kanyang paanan, lalong sumiklab ang galit ni Faramon, muling bumalik sa kanyang isipan ang alaala ng kaiyahiyang pagkatalo ng kanyang anak sa kamay ng mabababang nilalang na ito. Para sa kanya, ang mga goblin ay wala nang higit pa sa walang kwentang basura, hindi man lang karapat-dapat na ituring na isang banta. Sa ganitong bilis, malamang na malipol silang lahat sa loob lamang ng isang oras. Ngunit biglang, isang kabalyero ang tumilapon patungo sa kanya. Sa isang iglap, parehong nadurog ang lalaki at ang kanyang kabayo sa matinding banggaan. Napako si Faramon sa pagkagulat, pati si Lamlin, na lumulutang sa himpapawid, ay nakaramdam ng kilabot nang makita niyang lumabas mula sa pasukan ng lungsod ang isang goblin na may mataas na ranggo. Kasabay nito, isang maitim at gumagalaw na kumpol ng mga galami ang dahan-daang lumitaw sa tarangkahan, isang nakakabinging, malalim na alulong ang lumaganap sa larangan ng digmaan, at sa isang iglap, di mabilang na mga kabalyero ang nilapa ng nakakatakot na mga galami. Biglang naglabas ng babala ang sistema, babala, na tukoy ang kalaban. Goblin Beast King Antas 79 pamagat, Panginoon ng mga halimaw. HP 2,000, lakas, 700, depensa, 670, kabuuang estadistika, 3,000. Sa pagkakita sa mga estatistika ng halimaw, agad na nanigas si Lamlin, wala siyang ideya kung anong uri ng nilalang ito, pero batay sa nakakatakot nitong katangian, malinaw na isa itong napakapanganib na kalaban, higit pa riyan, ang anyo nito ay labis na kasuklam-suklam. Naramdaman din ni Conde Starman ang matinding panganib, kaya agad niyang iniutos sa hukbo na umatras at palawakin ang distansya, habang pinagdedebatehan ng dalawang marangal na konde kung isa nga itong Goblin Lord at kung ipapaubaya nila ito sa mga elitista ng kanilang pamilya. Isang tinig ang biglang nagsalita mula sa kanilang likuran. Ama, hayaan kami ang humila sa kanya palayo, pamunuan mo ang natitirang hukbo. Ang nagsalita ay si Lorna, ang pinsan ni Loder. Kasama niya ang 3 makapangyarihang mandirigma mula sa 2 dakilang pamilyang Maharlika. Nang makita ni Starman ang kanyang anak na nagkusang loob, agad siyang nagbabala, maging maingat kayo, huwag kayong magwakas na parang walang silbing hangal. Agad na sumugod sina Lorna at ang kanyang mga kasama patungo sa nakakatakot na goblin sa tarangkahan ng lungsod. Isa sa kanila ang sumigaw, halimaw, tanggapin mo ang ataking ito. Sa isang iglap, isang matalim na sinag ng liwanag ang sumibat patungo sa ulo ng goblin, gayunman, hindi ito nasaktan, sa halip, lalo lamang nitong ikinagalit ang nilalang. Sa halip na mapinsala, lalo lamang itong nagpagalit sa halimaw, ngunit sa kabila nito, natamo pa rin nila ang kanilang layunin, nagtagumpay silang makuha ang atensyon nito, agad nilang inilayo ang halimaw mula sa lungsod, mabilis na ginabayan ang direksyon ng labanan palayo sa mga sibilyan. Habang pinagmamasdan ang mga pangyayari, nakadama ng matinding pangamba si Lamlin, kung magpapatuloy sila sa direksyong yun, tiyak na makakasalubong nila ang mga goblin mula sa kanyang sariling tribo, magiging malaking problema ito para sa kanya. Gayunpaman, hindi na niya kinailangang mag-alala, huminto ang goblin sa labas lamang ng lungsod. Hindi na ito sumugod pa, napagtanto nilang mas mabilis ito kaysa sa kanilang inaasahan. Nalungkot si Lamlin para sa babae dahil sigurado siyang may pinakamasamang pangyayari ay tila hindi makatatakas ang magandang dalagang may gintong buhok, at gaya ng inasahan ni Lamlin, isa sa mga kasamahan ni Lorna ang mabilis na niluray at ginutay-gutay sa isang iglap. Sa pagkakita sa nakakapangilabot na lakas ng halimaw,
Mahigpit na nagngit-ngit ang isang kasama ni Lorna, halos mabasag ang kanyang mga ngipin sa galit, nagliyab ang kanyang mga mata sa paghihiganti. Pupulbusin ko ang mga pangil ng halimaw na ito at gagawin kong tropeo. Ngunit agad siyang hinayla ng kanyang kasama at sinaway. Huwag kang magpadalos-dalos. Dapat nating ipagpatuloy ang pag-atake mula sa iba't ibang anggulo. Gagawa tayo ng pagkakataon para kay Lorna. Sa gitna ng kaguluhan, hinahanap ni Lorna ang tamang sandali upang umatake. Sinabi niya sa sarili, "Ako ang huwara ng lahat ng mag-aaral sa akademya. Hindi ako maaaring mabigo sa labanang ito." Nang makita niya ang isang butas sa depensa ng halimaw, agad niyang pinakawalan ang kanyang mataas na antas na kakayahan, Holy Spirit of Exorcism. Sa isang iglap, lumusat ang kanyang sibat, puspos ng banal na enerhiya, at tumagos mismo sa dibdib ng goblin. Mula sa itaas, pinagmamasdan ni Lin Tien ang laban ng may matinding pagtuon. Sa kanyang pagsusuri, nasa 1,700 lamang ang kabuuang lakas ni Lorna, habang ang iba naman ay nasa humigit kumulang 1,000, ngunit kahit na may malaking agwat sa lakas, nagtagal pa rin sila laban sa Goblin Beast King, isang bagay na hindi inaasahan ni Lin Tien. Ngunit ang atake ni Lorna ay hindi pumatay sa halimaw, sa halip, lalo lamang itong nagpadilim sa mukha nito, hanggang sa bigla itong napasigaw sa matinding galit. Ibinuka ng goblin ang bibig nito at huminga ng malalim. Nanlaki ang mga mata ni Lamdin, ramdam niya ang matinding panganib, magsasagawa ito ng isang kakilakilabot na kasanayan. At kasabay ng isang nakakabinging dagandong, umalingawngaw sa buong larangan ng digmaan ang isang malupit na sigaw, Beast King's Howl. Nag-vibrate ang lupa at ang hangin mismo ay tila umuugong, napakalakas ng alingawngaw ng halimaw na kahit si Lamdin at ang kanyang dragon, na lumulutang sa himpapawid, ay natangay at nawala ng balanse. Sinubukan niyang pakalmeyan ng kanyang dragon, hinimok itong lumipad ng mas mataas upang makalabas sa saklaw ng malupit na sigaw ng halimaw, ngunit ang mga mandirigmang nakikipaglaban sa goblin sa lupa ay hindi kasing swerte. Maliban kay Lorna, bumagsak na ang lahat ng kanyang kasamahan, nangangatog siyang naupo sa lupa, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Paanong naging ganito kalakas ang isang goblin? Ang isang tulad niya, isang mandirigmang pinupuri ng akademya, ay hindi man lang kayang lumaban. Wala na siyang lakas para tumakas, dahan-daang lumapit sa kanya ang dambuhalang goblin, ang anino nito'y unti-unting lumulukob sa kanya. Sa kanyang mga mata ay may matinding takot, sa isang mahinang tinig, sa gitna ng sukdulang kawalang pag-asa, napasigaw si Lorna. "Tulungan niyo ako," ngunit wala nang sumaklolo. At sa ilalim ng walang humpay na pag-atake ng halimaw, si Lorna ay tuluyang nilamon ng kadiliman. Nang umalingawngaw ang kanyang huling sigaw, natigil ang buong labanan, napatindig ang lahat, tila ang mismong mundo ay huminto sa loob ng ilang saglit. Napagtanto ng lahat, may masamang nangyari, si Lorna yun. Napuno ng pagkabalisa ang kampo ng mga tao, mabilis na nagtangkang sumugod si Conde Starman upang iligtas ang kanyang anak, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga kawal, bilang natitirang pinakamataas na commander, kailangang tiyakin ang kanyang kaligtasan. Sa gitna ng kaguluhan, isang nanginginig na adventurer, na nakadamit ng itim, ang sumigaw. Tumingin kayo sa kagubatan, mula roon, isang nilalang na buong katawan ay balot ng pulang liwanag ang unti-unting lumapit sa kanila. Nang lumapit ito ng sapat, kinilabutan ng lahat, ito ang nakakatakot na goblin mula kanina. At nakasabit sa isa sa mga galami nito ang malamig at walang buhay na katawan ni Lorna, dala-dala nito bilang tropeo ng kanyang tagumpay. Sa pagkakita sa kalunos-lunos na sinapit ng kanyang anak, na puno ng puot si Starman, wala nang pag-aalinlangan, sumugod siya sa halimaw, hindi pinakinggan ang mga babala. Ngunit humantong lang ito sa kanyang katapusan, kahit ang mga kabalyero ay walang nagawang pinsala sa malaking halimaw. Si Fair Ramen agarang iniutos sa itim na kabalot na salamangkero na umatake, naniniwala siyang ito na ang pagkakataon nilang wakasan ang halimaw, sa kabila ng matinding takot, napagtanto ng salamangkero na wala na siyang ibang paraan para makatakas, pinili niyang isugal ang lahat sa isang matinding atake. Tumalon siya sa ere, nag-ipon ng napakalaking enerhiya, at pinakawalan ng isang mataas na antas na mahika, isang dambuhalang bolang apoy ang bumalot sa kalangitan, ang pagsabog mula sa kanyang pag-atake ay napakalakas na yumanig sa buong battlefield. Agad na nagsitakas ang mga mabababang antas na goblin, naniniwalang napatay ang kanilang pinuno sa nakapipinsalang pagsabog. Habang hingal na hingal,
ramdam ng salamangkero na naubos na ang lahat ng kanyang lakas sa huling atake yun, nang makita niyang tila tuluyan ang nasunog ang halimaw, isang mapagmataas na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Panalo ako, tumingin siya kay Pheromont at sa iba pang mga mandirigma, tumatawa ng may kasiguruhan. Isa na akong maalamat na adventurer, ngunit hindi niya napansin na si Pheromont at ang isa pang sundalo ay nanginginig pa rin, hindi maalis ang kanilang tingin sa halimaw. At ang dahilan ng kanilang takot ay agad na naging malinaw. Sa kabila ng nagbabagang sugat sa katawan nito, buhay pa rin ang dambuhalang goblin, ang malawak nitong bibig, punong-puno ng matatalim na bakal na pangil, ay dahan-daang bumuka, bago pa makagalaw ang salamangkero, sa isang iglap, nilamon ng halimaw ang kalahati ng kanyang katawan, walang iniwang bakas ng kanyang pag-iral, nanigas si Pheromont at ang sundalo, nanginginig sa matinding takot habang nakatitig sa nagliliyab na pulang mata ng halimaw at sa matatalim nitong pangil. Matapos maabsorb ang itim na mandaragat na salamangkero, nagsimula ang ebolusyon ng dambuhalang goblin. Mula sa pagiging isang goblin lord, siya ay naging isang goblin tyrant, umabot sa antas na 80 sa kanyang pagbabagong anyo. Hindi lang lumakas ang kanyang kapangyarihan, kundi gumaling din ang lahat ng kanyang sugat, ang kanyang dugong pulang mga mata ay kumislap ng nakamamatay na liwanag habang ipinagpatuloy niya ang kanyang pagpatay, wawasak sa mga sundalong nagtatanggol sa tarangkahan ng lungsod. Pinagmasdan ni Lamfine ang goblin ng may matinding interes. Kahit pa ito'y nag-evolve at tumaas ang antas, hindi lumobo ang kanyang mga estatistika gaya ng inaasahan, ang kanyang pangkalahatang lakas ay tumaas lamang ng 100 puntos, mula 3,000 patungong 3,100. Gayunpaman, ramdam ni Lanthin ang nakakikilabot na aura na nagmumula sa halimaw, isang tunay na nakakatakot na banta, sa kasalukuyang pagwawala ng Goblin Tyrant, tiyak ni Lanthin na matatapos na ang labanan at ang tagumpay ay tiyak na mapupunta sa mga Goblin. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang halimaw hindi lamang pumatay kundi nilamon din ang mga bangkay ng mga sundalong nahulog sa laban, isang pangamba ang gumapang sa kanyang puso. Kung patuloy na kakainin ng halimaw na ito ang lahat ng mga bangkay, wala nang matitira para sa aking tribo, ang mga bangkay na ito ay isang mahalagang pinagkukunan ng karanasan, napagtanto ni Lanthin na kailangan niyang kumilos bago pa lumala ang sitwasyon. Gayunpaman, tila hindi na niya kailangang kumilos, matapos ang matagal na pagpatay, biglang huminto ang Goblin Tyrant. Naalala nito ang tunay nitong misyon, hanapin ang Sing Sing. Isang nakabibinging at tungmal ang pinakawalan nito, yumanig sa buong larangan ng digmaan, na nagtipon ng lahat ng mababang ranggong goblin na dati nang tumakas sa takot, sa isang tingin ng kanyang kumikinang na pulang mata. Nagpakawala ito ng nakapanghihilakbot na pagnanasa sa pagpatay, nang inig ang mas maliliit na goblin, ang kanilang mga katawan ay umurong sa takot, ang ilan ay lumuhad pa, nagmamakaawa para sa awa at nangangakong hindi na muling tatakas. Sa galit, muling umatungal ang Goblin Tyrant, iniutos sa lahat ng mababang ranggong goblin na simulan ng isang ganap na pagsalakay sa lungsod. Ang kanyang dumadagundong na sigaw ay yuminig sa lupa at umalingaw-ngaw sa buong larangan ng digmaan, sa pagkarinig ng utos, hindi nang ahas ang mga goblin na mag-atubili kahit isang saglit, tulad ng isang napakalaking salot ng balang, sumugod sila ng walang habas patungo sa lungsod. Para sa kanila, ang paghinto ay katumbas ng tiyak na kamatayan. Sa harap ng napakaraming bilang ng mga goblin, kasabay ng matinding bangis ng Goblin Tyrant, ang mga tagapagtanggol ng lungsod ay nanginig sa takot. Agad na nagutos si Count Pheromont ng isang pag-atres at sinubukang isara ang mga tarangkahan ng lungsod. Ngunit natunugan na ng Goblin Tyrant ang kanilang balak, muling nagpakawala ito ng isang napakalakas na atungal at sumugod, hinihimok ang buong hukbo nito na habulin ang mga tumatakas na tao. Ang mga halimaw ay umungol ng baliw, ang kanilang mga pulang mata ay nagniningas sa matinding pagnanais na pumatay habang nilusob nila ang lungsod tulad ng isang di mapipigilang alon. Mula sa itaas, naramdaman ni Lanthin ang matinding kasiyahan. Sa sandaling ang lahat ay makapasok na sa lungsod, oras na upang lumabas ang kanyang sariling hukbo ng goblin at tapusin ang kanilang misyon. Isang matalim na sipol ang umalingaw-ngaw sa kalangitan, isang senyales mula kay Lanthin para sa mga goblin na lumabas mula sa kanilang mga pinagtataguan. Agad, lumabas ang isang napakalaking hukbo ng goblin, sa kabila ng kanilang dami, ang kanilang kilos ay organisado. Alinsunod sa utos ni Lanthin, agad nilang sinimulang kolektahin ang lahat ng bangkay sa larangan ng digmaan. Ito ay mga libreng spoils ng digmaan, at sabik na sabik ang mga goblin na tapusin ang kanilang misyon. Ngunit habang minamasdan ni Lanthin mula sa itaas,
Bigla niyang napansin ang maraming gintong liwanag na bumabagtas patungo sa lungsod, mula sa malayo, saan man dumaan ang mga liwanag na ito, isang banal na liwanag ang lumaganap, isang senyales ng isang nalalapit na panganib. Dahil dito, agad na nakaramdam ng kaba si Lanthin, pinaghinalaan niyang bumalik na ang Sword Saint, nang walang pag-aalinlangan, iniutos niya sa lahat ng goblin na itigil ang pangangalap ng mga bangkay at umatras kaagad. Nagulat ang mga goblin sa biglaang utos, ngunit wala ni isa ang nang-ahas sumuway. Sa isang iglap, naglaho sila sa mga anino, naglalaho mula sa larangan ng digmaan. Sa loob ng lungsod ng liwanag, natapos na ang labanan sa pagitan ng mga tao at mga goblin, at nanaig ang mga goblin, isang malakas na atungal ang pinakawalan ng Goblin Tyrant, hinihingi kay Count Faramon na ibigay ang Fido Demon Ring. Ngunit walang ideya si Faramon kung ano ang hinahanap ng halimaw. Sa galit, sumigaw siyang pabalik, matapang na idineklara na wala siyang ganitong bagay. Sa matinding galit, sinunggaban ng Goblin Tyrant si Faramon, itinaas siya sa hangin, at matalim na tinitigan ang kanyang mukha. Ano ang ibig mong sabihin na wala sa iyo ang sing-sing? Kung wala ito sa iyo, nasaan ito? Ngunit hindi natinag si Faramon, na natili siyang tahimik, tumatangging sumagot sa isang nilalang na itinuring niyang mababa. Bago pa makakilos ang goblin, biglang lumipad ang maraming gintong liwanag patungo rito, nabigla ang Goblin Tyrant at hindi agad nakaiwas, isa sa mga liwanag ang tumarak sa kanyang dibdib, dahilan upang ito ay sumigaw sa matinding sakit. Isang iglap lang, isang dambuhalang espada ang bumagsak mula sa langit na may napakalakas na puwersa, sa kabutihang palad, nakaiwas ang goblin sa huling sandali, ngunit natamba pa rin ito sa lupa. Sa ibabaw ng hawakan ng dambuhalang espada, nakatayo ang isang figura, walang sinuman ang maaaring magpakawala ng ganoong matinding presensya, ito ang babaeng Sword Saint, ang kanyang malamig at walang awang mga mata ay nakatuon sa goblin, nagpapalabas ng nakakamatay na intensyon. Bago pa makakilos ang goblin, isang sibat na nababalot ng makinang nabughaw na liwanag ang lumipad mula sa malayo, isang makinang nabughaw na liwanag ang sumibat patungo sa halimaw, tumarak sa kanyang katawan at itinilapon siya paatras. Sa isang panibagong hiyaw ng paghihirap, lumitaw ang mandirigmang nagpakawala ng pag-atake, walang iba kundi ang kabalyerong kilala bilang Marshall. Kasunod niya, dalawa pang mandirigma ang pumasok sa eksena, ang isa ay isang may edad na mandirigma na nagngangalang Olsten, at ang isa pa ay isang magandang babaeng sharpshooter na nagngangalang Emma. Napangisi si Olsten at pabirong tinanong si Marshall, hindi ka ba nahihiya na inaapi mo ang kawawang goblin na ito? Ang pagdating ng Sword Saint, kasama ang mga elite na kasapi ng koponan, ay nagbigay kay Faramon ng labis na kagalakan, isang panibagong pag-asa ang bumalat sa kanya. Kumbinsido na pareho silang nakaligtas, siya at ang lungsod ng liwanag, mula sa bingit ng kapahamakan. Tapos dumating ang Sword Saint at ang kanyang mga kasamahan, mabilis na nasupil ang kaguluhan sa lungsod. Ang lahat ng mamamayan ay inutusan na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan. At isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalat sa lungsod, sa lakas ng Sword Saint at ng kanyang mga kasamahan, tuluyan nilang napasuko ang Goblin King, matapos ang sunod-sunod na mabibigat na atake, ang dating mabangis at walang takot na Goblin King ay nagpakita na ngayon ng takot sa kanyang mga mata. Matapos utusan ang lahat ng kanyang goblins na umatras, tahimik na pinanood ni Lamdin ang laban sa pagitan ng Goblin King at ng grupo ng Sword Saint. Medyo nagulat siya na lumitaw ang Sword Saint at ang kanyang mga kakampi sa ganitong pagkakataon. Dati na niyang pinag-isipan na hulihin mismo ang Goblin King, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, mukhang hindi na niya kailangang kumilos, ang mga mangangaso ang siyang gumagawa ng lahat para sa kanya. Bagaman sugatan, tumangging sumuko ang Goblin King. Sa halip, sumigaw siya ng galit, tinipon ang natitira niyang mga tauhan, at bumuo ng isang depensibong porma sayon laban sa mga adventurer. Sa desperadong pagtatangkang pagalingin ang kanyang mga sugat, isinagawa niya ang isang nakakatakot na ritual. Nang makapaligid sa kanya ang kanyang mga goblins, pinakawalan niya ang isang malagim na kakayahan, isang teknik na nagpapahintulot sa kanya na makabawi sa pamamagitan ng pagkain ng laman ng kanyang sariling lahi. Walang pag-aalinlangan, sinimulan ng Goblin King ang pagpatay sa sarili niyang mga tauhan, hinawakan niya ang mga ito isa-isa at walang awang nilamon gamit ang kanyang matatalas na pangil. Sa kabila ng desperadong sigaw at pagsusumamo ng kanyang mga kasamahan, hindi tumigil ang kanyang mabangis na pagkain. Gayunpaman, bago pa niya ganap na mapagaling ang kanyang sarili, naubos na ang lahat ng goblins sa kanyang hukbo.
Ang dati walang interes na tingin ni Lamdin ay napalitan ng pagkasabik. Hindi niya inasahan na magtataglay ng ganitong kakilakilabot na kakayahan ng Goblin King, subalit, dahil kakaunti lang ang goblins na nariyan, hindi ito sapat upang lubusang mapanumbalik ang lakas ng hari ng mga goblin, aabutin pa ng matagal bago ganap na gumaling ang kanyang mga sugat. Pakiramdam ni Lamdin ay unti-unting nagkakatotoo ang kanyang plano, may pagkakataon pa siyang mahuli ang Goblin King. Si Marshall naman ay hindi makapaniwala na buhay pa rin ang Goblin King, kahit na naitulos na ito sa dibdib ng kanyang sibat, ngunit para sa Sword Saint, hindi na ito nakakagulat, dahil sa mataas na antas ng Goblin King, hindi ito madaling patayin sa isang atake lamang. Sa sandaling yun, muling hinugot ng Sword Saint ang kanyang espada, handa nang muling sumabak sa laban, ang kilos na ito ay nagdulot ng matinding takot at pagkabalisa sa Goblin King. Bago pa man makapagsimulang umatake ang Sword Saint, bigla siyang nagsalita ang Goblin King, ipinahayag niyang hindi siya narito upang makipaglaban, kundi upang hanapin lamang ang Magic Soul Ring, aniya, isang hindi inaasahang sakuna lamang ang lahat ng nangyari. Nagmakaawa ang Goblin King na patawarin siya, nangangakong babalik na lamang siya sa Grand Tomb at hindi na kailanman babalik sa lugar na ito. Napatigil ang Sword Saint sa kanyang narinig, nagulat siya nang marinig na ang Goblin King ay nagmula sa Grand Tomb, isang makapangyarihang puwersa sa mundong ito, agad niyang tinanong kung totoo ang sinasabi nito. Napagtanto ng Goblin King ang kanyang pagkakataon at mas mariing pinagtibay ang kanyang pahayag, pagkatapos, itinuro niya ng direkta si Faramon, inakusahan ito ng pagnanakaw sa Rain. Iginiit niyang si Faramon ang tunay na salarin sa lahat ng kaguluhan. Mariing itinanggi ni Faramon ang paratang, ipinangakong sa ngalan ng kanyang dangal bilang isang maharlika, hindi siya kailanman nagnakaw mula sa isang hamak na goblin, ngunit agad na naramdaman ng Sword Saint na may mali. Pinaghinalaan niyang nahulog silang lahat sa patibong ng iba, at ang utak sa likod nito ay walang iba kundi ang kasumpa-sumpang goblin mula sa Demon Forest. Nagulat si Alston sa revelasyong ito at agad na nagtanong kung sino ang tinutukoy niya. Hindi ba't ang goblin sa harapan nila ang mismong tinutukoy niya? Ngunit umiling ang Sword Saint at ipinaliwanag na ang goblin na kaharap nila ay mula pa sa Grand Tomb, isang lugar na daan-daan o libu-libong milya ang layo. Ang mga goblin na umatake sa City of Light kanina ay mula sa mga kalapit na lugar. Dahil dito, biglang kinilabutan si Emma, napagtanto niyang ang goblin na tinutukoy ng Sword Saint ang tunay na salarin, ang nagplano ng lahat upang matiyak na magdudusa ang magkabilang panig. Wala namang dahilan para sa isang goblin na maglakbay ng ganoong kalayo kung ang pakay nito ay simpleng atake sa mga tao. Subalit na natiling may pag-aalinlangan si Marshall, para sa kanya, hindi maaaring isang goblin ang may kakayahang magbalak ng isang napaka-perpektong plano, ngunit hindi na yun mahalaga kay Faramon. Sa tindi ng galit, itinuro niya ang goblin at mariing sinabi, maraming mandirigma, kabilang na si Count Stanmont, ang pinaslang ng halimaw na ito, hindi natin siya maaaring hayaang makatakas. Sumang-ayon si Alston sa pahayag ni Faramon, isang mapanlinlang ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, at isang malupit na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Voluntaryo niyang inalok ang sarili upang wakasan ang buhay ng goblin. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ng Goblin King, alam niyang hindi pa tuluyang gumagaling ang kanyang mga sugat, at kung magpapatuloy pa ang labanan, tiyak na mamamatay siya rito. Ngunit sa sandaling yun, biglang lumitaw ang isang gininto ang Aipo-Aipo, bumalat sa buong klase sa nakakapanindig balahibong bilis. Hindi inaasahan ng sinuman ang pangyayaring ito. Ang Aipo-Aipo ay dumiretso sa pagitan ng Goblin King at ng mga adventurer, bumuo ng napakalakas na buhawi ng alikabok at buhangin na nagpaabo sa paningin ng lahat, maging ang pagtayo ng matatag ay naging hamon. Sinamantala ito ng Goblin King at agad na tumakbo papunta sa labasan, ginagamit ang lahat ng natitira niyang lakas upang mas mapabilis ang kanyang pagtakbo. Sinikap ng Sword Saint na tumagos sa makapal na alikabok upang matukoy ang pinagmula ng Aipo-Aipo, ngunit sa kanyang paghahanap, nagulat siya nang makita ang isang dragon na lumilipad sa kalangitan. Mula sa itaas ng lungsod, may pilyong ngiti sa labi ni Lamdin habang pinagmamasdan ang kaguluhan, medyo nadismaya siya na natapos na ang laro. Ngunit sa kanyang pananaw, may halaga pa ang Goblin King, sayang lamang kung mamamatay ito ngayon, kaya't nagpasya siyang lumikha ng kaguluhan upang matulungan itong makatakas, para siya mismo ang makahuli rito sa ibang pagkakataon. Iniutos niya sa kanyang dragon na sundan ang tumatakas na Goblin King. Nakita ito ng Sword Saint at hindi niya hahayaang makatakas ito matapos ang kaguluhang idinulot nito. Ginamit niya ang mahika ng hangin upang itaas ang kanyang sarili sa ere,
hinahabol si Lamdin. Nagulat si Lamdin sa biglaang aksyon niya. Ngunit higit pa siyang nagulat nang makita niya ang isang maliit na goblin na nakasakay sa likuran ng dragon. Napuno ng galit ang Sword Saint, walang pag-aalinlangan, pinakawalan niya ang Steel Tempest, isang makapangyarihang espada na nagliliwanag sa matingkad na berdeng liwanag, lumilikha ng isang nagwawasak na unos ng bakal na tumutulak patungo kay Lamdin. Mabilis na iniutos ni Lamdin sa kanyang dragon na iwasan ang atake, pinapabilis ito sa buong lakas, alam niyang kung hindi sila makatakas ngayon, tiyak na mamamatay sila. Sa kabutihang palad, nailagan ng dragon ang atake sa huling saglit, napakatindi ng atake ng Sword Saint kaya nag-iwan ito ng isang malawak na lomet sa lupa, halos hinati ang isang bundok sa dalawa. Habang lumalayo ang distansya, labis na napasaya si Lamdin, kung nataman siya ng atakeng yun, tiyak na patay na siya ngayon, ngunit nang makita niyang muli na nakatakas ang goblin, hindi maitago ng Sword Saint ang kanyang matinding galit, bumagsak siya sa lupa at sumigaw ng ubus lakas. Kahit saan ka magtago, ako mismo ang magwawakas sa'yo. Narinig ito ni Lamdin at marahang tumawa, lumingon siya pabalik, may nanunuyang ningning sa kanyang mga mata, at bamulong, napakalakas ng babaeng ito, tingnan natin kung ano ang kaya kong gawin sa kanya.